Good morning, Tuesday, everyone. Time check po natin is 7:48 in the morning of October 29. Ayan. Shoutout muna ako, si Miss Christina Carley. Ayan, si Miss Carmen Rona, si Miss Mila Villarama, si Miss Melta Guinness, si Miss Jedeline Humalon, si Miss Girly Spirito, si Miss, I don't know if Miss o Mr. Ruru Alonso, si Miss Berna Magnaye, si Miss Gladys Braza, si Miss Teresa Valencia, ang dami nating mga bago, si Miss Boris, si Miss Marosa Lina Malipot, ayan, si Miss Sally Bautista, si Miss Jean Horn, syempre, si Miss Irene Trinidad, si Miss Vivian Pajardo, ayan, may Pajardo na tayo dito. Si Miss Ebs 2552. Ala guys, ang dami natin isa-shoutout. Si Miss Maria Manidlangan. Guys, ang hirap. Si Miss Sky Creeper. Ayan. Si Miss Giraz. Ayan guys. Team OFW Talk Show. Ang dami natin isa-shoutout. Yeah. Kung kayo po ay isa sa mga nabanggit ko, the next time guys, please comment kung anong country kayo. Katulad nung mga nag-comment na taga South Dakota daw sila. Si Miss Mirna taga Qatar, meron taga Macau. Thank you for letting me know where you are at this very moment. Importante yan kasi we are all around the world at this is our life. Choices. Ito yung ating mga buhay na choices. It could be choices kasi wala naman talaga tayong mapagpilian. It could be a choices for me because we don't have choices to work in our own country kasi wala tayong mga available job. Sabi nga nila, our life choices is the life the way we shape. Diba? Maraming salamat kasi you are watching this vlog, this channel, this video na aking ginagawa. I really appreciate from the bottom of my heart kasi parang pagkain to na kapag walang sustansya yung niluluto mong pagkain ay hindi nyo titikman. So the same with this video na ginagawa natin. Kapag wala kayong napupulot na aral, you are not going to watch me. You are not going to click my videos. Kaya na-appreciate ko yan. So, diretso po tayo sa ating topic. Ito nga yung life na shape by our choices. So tayo naman talaga ang determined ng mga buhay na gusto natin tahakin. Some people do not come to your life to love you. May mga ganon. Na meron lang mga taong pumunta sa'yo because they just want to get something from you. But they do not love you in reality. They come only to your life to use you. So may mga ganun akong friend na may friend lang ako if they want me to they want to use me, not by financial kasi usually yan ang hindi nila sa akin makukuha, na lumapit sila sa akin financially kasi break even lang din ako. Pero what I am trying to say here is they're just going to use me sa mga paperworks, like may mga renewal sila ng kanilang Spanish ID na they need my time, they need me for the appointment or they need me to accompany them kasi hindi nila alam paano i-approach sa Spanish yung kanilang sasabihin. So may mga kaibigan ako dito na 23 years na 30 years na still cannot speak Spanish kahit man lang yung basic. So they need my help for them to explain in the office where they are going to renew their residence card. So yung mga simple booking of appointment sa police station o sa munisipyo dito, so they need me. Pero kapag wala na silang kailangan, they ignore me. May mga ganun. Pero that's the reality na there are people who will only come to you if they need you or they are going to use you.
these people will not see you as a person. Diba? Hindi ka nila i-treat. They see you as, they will not see you as a person, but yung pagtingin nila sa'yo ay opportunity nila yon. So, they see as an opportunity. So, they are not loyal to you. They are loyal to benefit only what you have. That's why they will never offered help and come to you and care. Yung mga manggagamit, maraming mangga, they will never offer a help. Sila lang yung take ng take. May mga ganon. May mga ganon tayong mga tao o kakilala. So guys, so ano bang meron? So let us flash. Mag-flash tayo dito ng mga slide kung meron tayo. Meron pala akong ipa-flash dito na screenshot na nag-PM sa atin dyan sa comment section. So ito babasahin natin. Ang sabi ni Miss Girly Spiritu, ayan, 2 minutes ago, sabi niya, diyan siya nag-PM sa previous video ko na viral na pang-iinsulto na maaaring nagdunot ng malalim na tinik. Ito ang sinabi niya, hindi pa tapos ang vault exercise sa Paris Olympic kung saan nakakuha ng second gold niya si Carlos. Nag-post na yan si Chloe sa social media para kay Mrs. Yulon na hintayin mo lang na matapos ang vault exercise. Papakita namin sa iyo ang mga withdrawals mo sa bank. Hindi dapat nakikialam si Chloe sa savings ni Carlos kasi earnings ni Carlos yon sa mga winnings niya as gymnast. Usapang magnanay yon kaya hindi siya dapat ma-involve sa money matters ng pamilya Yulo na hindi na niya pera yon. Nakakahiya yung mag-post ka sa social media na tinitira mo yung nanay ng BF mo, lalo hindi mo naman money yung involved. Dapat magalit si Chloe kung pera niya yung nagastos. She has the point. Kasi, oo, ito yung, alam ko to dati, itong post na to, alam ko ito pero hindi ako pa noon nagko-content sa kanila. Siguro nga, day by day habang papadami yung nakikita kong mga bangayan o mga batuhan ng mga salita, doon nga ako siguro na encourage na mag-react na rin. Sabi ko, magsalita na nga rin. Kasi ito, nabasa ko yan actually, Miss Girly. Kaya lang parang hindi ko lang pinansin kasi para bang, di ba, why do we care? Di ba? Why do we need to care others? Pero hindi po eh. I realized nung dumaan sa akin si Father Elmer, yung taga Tanza, na nag-Holy Mass siya, na sinabi niya na meron tayong obligasyon sa bawat kapwa. Ito yung pagpuna. Kasi kung limbawa, ang hinilimbawa niya doon is, paano na lang kung yung kapwa mo na yan ay gumagamit ng pinagbabawal na substance, tapos nakikita mo lang, pinapabayaan mo lang, lumala hanggang nakasaksak na dyan sa kapitbahay. Now, which is alam mo ang sitwasyon na may kamalian itong kapitbahay mo na gumagamit ng pinagbabawal na substance. Hindi ka nagsumbong sa police, sa mga otoridad. So that is your obligation. May pananagutan ka sa taas. So the same with this nalalason nila or nilalason nila yung mindset ng mga kabataan by posting in social media, throwing insulting words to Mrs. Yulo na akala mo entitled ka to post na hindi ka naman member ng family kasi girlfriend ka lang. So see that? Kaya doon yung tao nagalit dito sa babaeng ito na akala mo dito sa babaeng ito na akala mo siya yung winidruhan ng pera. So dito lang nagpapakita na itong si girl na to
ay nagkontrol. Ito yung nagkontrol o nag-ano siya, nagharang o humarang na bakit mo pinapayagan ang nanay mo na mag-withdraw ng ng inyong mga savings. Doon nag-umpisa yung mga galit nila. Doon nag-umpisa yung alitan nila na about sa pera. Kasi alam mo, kung nandoon naman yung pera sa nanay at hindi pa naman si Carlos nag-aasawa, siguro naman pag pamilya na ito si Carlos, hindi naman siguro yan na ipagdadamot ni Mrs. Yulo na pakialaman pa yung mga savings ni Carlos kasi maiintindihan niya na may sarili ng pamilya yung anak niya. Kaya kailangan niya ng pakawalan o whatever na gawin ni Carlos sa kanyang savings, sa kanya na yon kasi may pamilya na siya. Binata pa. Sana pa yun. Nagsisikan emotion dito yung asawa ko. Sumasali siya sa discussion. Oo, kasi ikwento mo nga, Bihot, yung sa daddy mo noong binata ka pa. Halika dito, sumasali ka lang naman. Yung allotment ng asawa ko, alam mo ba, mabuti ito na hindi na ako lumalayo ng example. Dito na ako mismo lagi sa pamilya ko. Kasi itong asawa ko dati, siya yung sa first family, siya yung pinakahuling nag-asawa. Ako pinakamalaki allotment. Oh, narinig nyo yun? Siya daw yung pinakamalaki ang allotment. Kasi bakit? Huli siyang nag-asawa, 38, 39 na siya nag-asawa. Kasi gusto niya tumulong sa magulang. At alam niyo ba, sa allotment ng asawa ko, na sa seaman, sa pagkasiman, maliit lang siya nag-umpisa. I think nag-umpisa sa $800. $600 of that $800 goes to mom and dad, yung biyanan ko. 600, 200 sa amin. Pero, umuwi yung asawa ko, wala siyang ipon. Kasi ginagastos ng mga biyanan ko. Pero walang ganon na nanumbat si mister na, oh daddy, alam niyo ba yung pinagdaanan ko doon sa dagat, sa laot, puro alon. Bakit pag uuwi ko, wala akong pera? Kasi sa seaman, patakaran na kapag wala kang asawa, 80% of the allotment will goes to family, to the parents. Pero depende yan sa magulang kung gagastusin or aantayin yung anak nila na bumaba galing sa barko. Pero ganun ang nangyari, parang Angelica ang nangyari. Ginagastos nila daddy, tama ba, Bihot? Gasto nila. O, tapos? Walang magawa, gasto nila. Oo. Wala ako. Nagtampo ka? Dahil magtampo ako, tatay ko yan. Hindi, tama nga lang. Paano yan pag nauwi ka? Hindi mo ako nangihirap, bigyan mo lang nila pag umalis ako, pabalik Manila. Bigyan ako, Manila din. Baka wala na akong pira. Tanggapin ko rin. Kahit may pira ko, tanggapin ko rin. Kasi binigyan ako eh. Tapos, nung 1,000 na mahigit ang sweldo mo, $, magkano pa rin binibigay mo? Kanila? Like 1,200 na yung naging sahod mo. Ano pa rin? 600. Hindi maputol yan. So dire-diretso yun. Kung mag-official ko, sahod ko 1,000 kanila, 500 sa akin. See? Okay. So, ganun ang, alam ko yan kasi alam nyo, nag-asawa kami ng asawa ko. Wala siyang pera. Wala siyang pera. Kasi, alam mo, matagal na nagsisiman yan. Dapat, ang pera niya ay malaki na dahil binata siya. Pero, ang nangyari, kasi patakaran sa seafarers company, na kailangan 80% na allotment mapupunta sa magulang. Pero, hindi ibig sabihin porket 80% ay nasa magulang ay gagastusin ninyo. Ito ay isa lang batas o rules sa mga seafarer para yung kanilang pinaghihirapan ng mga pagtsatsaga sa mga alon, sa pangungulila, para pagbaba nila sa barko, pagbaba nila galing sa barko, meron silang makuhang pera, meron silang i-enjoy sa bakasyon. Pero anong nangyari sa asawa ko? Wala.
Wala silang pera, anong ginawa? Parang Carlos Yulo din. Pinagawa nila daddy ng bahay, Bahay namin. pina-improve nila, renovate nila yung bahay nila. Parang Carlos Yulo din na si Mrs. Angelica binili din ng bahay yung at incentives ni Carlos. Pero itong asawa ko, never ito nanumbat na, Dad, bakit mo pinagawa ng bahay? Bakit nyo pinarenovate yung bahay na gamit ang pera ko? Na ako nagagamitin ko yan sana sa sarili kong bahay. Kasi pinarenovate ni Daddy yung ancestral house nila. Laki bahay. Kaya, yan ang totoo na, alam mo yon yung, kumbaga, tutuusin, hero din yung asawa ko dahil ilang alon ang kanyang mga tiniis. Mula nag-umpisa siyang mag-onboard hanggang natapos ang kontrata, ilang pangungulila, ilang mga bagyo ang kanilang nalampasan sa laot. Umabot po ko ng 14 months minsan. Walang kariligo ba? Walang kapalit. Kaya di ka pwede makababa kahit finish contract ka na. Kailangan bago mababa, papalit mo nandiyan na rin. Hindi ka pwede pauwiin kung wala kang papalit barko. Yes. So ni minsan hindi siya nagtampo sa magulang niya na una nung bat na, Daddy, bakit mo ginamit ang pera ko sa pagpaparenovate ng bahay? Or in fact, may sweldo naman si Daddy that time kasi teacher na principal naman siya. May pension naman siya ngayon. Pero never yan nangyari sa buhay namin na nanumbat kami. Kaya nag-asawa ito si Bihot, nag-asawa kami na hati kami sa gastos kasi pares naman kami OFW. Yun po, yung hindi ko lang maintindihan kasi pag pobre kasi, tulad namin kasi pobre naman kami, bakit pwede naming payagan na gastusin ng magulang namin yung aming mga pera? Bakit pag yumaman tulad nila Carlos, hindi na pwedeng makialam ang magulang sa portion lang naman, sabi ni Mrs. Angelica. Samantala, ito si Chloe, itong post niya na sinabi ni Miss Girlie na may banta. Actually, talagang patutunayan ko to na nabasa ko din to na sinabi ni Girlie na antayin mo lang matapos ang vault exercise, papakita ko sa iyo ang mga withdrawals mo sa bank. Yung mga withdrawals ni Mrs. Yulo sa bangko ni Carlos. Alam mo, ang tigas ng noo ng babae nito na sabihin sa kanyang magiging biyanan, hindi pa siya member. How much more kung member na siya, kung hindi siya mag-asta-asta, siga sa pamilya. Diba? Look at her. Liit ang kanyang tiyan, naging tight ang kanyang sag muscles, at contour ang kanyang mukha. Chloe Angeli San Jose muling bumalik sa Ivy Clinic. Ani nito, sobra itong masiyahan dahil in less than 1 week ay lumiit ang kanyang tiyan, naging tight ang kanyang sag muscles, at sobrang contour ang kanyang mukha. Chloe Angeli San Jose. Diba? Yung pag-iinarte lang niya ang gusto niyang gawin, pero yung mangialam ng portion na amount yung nanay ni Yulo, ni Carlos, ay ikagagalit niya. Ito din si Carlos, walang balls. Kasi hindi niya yan sinaway si Chloe dyan sa post na yan. Hindi pa ako na nagko-content sa kanila, nabasa ko talaga yan. Pero hindi siya nanaway. Siya pa nga yung dumudugtong, di ba? Nung pinagpiestahan nila magdalawa yung nanay nila. Ang tanong, bakit kaya sa mahihirap, applicable na gamitin ng magulang ang pera natin o gumamit sila o galawin nila yung mga padala natin. Pero pag mayaman ka, yumaman ka ng ganitong sobrang dami na, parang bawal na. Bawal ka ng gumamit ng savings o bawal ka ng bahagian ng kayamanan mo. Isa pang example lang mahirap itong nakita ko. Dapat ganito si Carlos. Marunong siya, galing din naman siya sa mahirap. Ito pa ang big lesson na mapupulot natin dito kung gaano mapagmahal ang isang kapatid na hindi natin nakikita sa well-admired na athlete. Bakit ngayon ikaw hindi pumasok?
wala kami. Wala na. Bakasyon. Okay. Magkano benta mo? Malaki? Malaki benta mo na yun? Kunti meron po, mahal meron na. Patingin yung sa kamay mo. Magkano benta? Ito benta mo? Barya lang. Patingin. Ito benta mo. Okay. Ate, may papili ako sa'yo dito. Pili ka isa dito. Gatas o candy? Wala siya gatas. Kaya ikaw nagtinda para may gatas. So ikaw nagtinda para sa kapatid mo. Okay. So ano gusto mo na yun sa dalawa? Yung gatas na. Gatas na lang? Sigurado ka? Ayaw mo candies? Gusto ko po, pero piliin ko na lang para sa kapatid. Gusto mo candies pero piliin mo para sa kapatid mo yung gatas. Para sa kapatid ko, kasi hindi ko na siya pang-bili, tapos hindi pa siya nag-debit kasi. Hindi siya nagdede. So gusto mo ito, gatas. Pero gusto mo rin candy sana, no? Okay. Sige ate, kunin mo kung anong gusto mo sa dalawa. Ito gusto mo. Sige, tingnan mo kung anong meron sa likod niya. Dapat ganito yung karakteristik ng isang nakakatandang kapatid. Marunong mag-alala sa kanya pang mga nakababatang kapatid. Kasi dati naman silang mahirap. Ngayon lang naman siya yumaman nung binigyan siya ng 20 million ng gobyerno galing sa taxes ng mga Pilipino. And then 3 million galing sa Congress, taxes pa rin yan ng Pilipino. And so with other LGUs na nagbigay sa kanya, kaya umabot siya ng 150 plus million. Ganun naman talaga tayo ang mga Pilipino. Isa yan sa ating kultura, yung nagtutulungan tayo, bayanihan, damayan. Pero pag yumaman na, wala na, walay. Kaya tuloy-tuloy ang buhay. Katulad ngayon nila Mrs. Yulo, mukhang maganda yung kanilang Pasko dahil si Manny Pacquiao magbibigay ng Christmas gift. Si Chavez Singson itutuloy yung 1 million na Christmas gift sa mga Yulo family kasi nakita ni Chavez na nandoon ang lolo't lola mismo ni Mrs. Yulo, which is great-grandparents ni Carlos. So again, nandito po tayo, hindi po para kutsain o pabagsakin si Carlos. Kasi nandito tayo kasi nanghihinayang tayo sa kanyang inuwing karangalan. So, yun po, nagulat lang din ako dahil ang dami ng ebidensya na naglalabasan. Ngayon tuloy naglalabasan ang mga ebidensya ni Chloe. Kaya ang mga tao biglang cambio. Imbis na ipagtanggol si Carlos, napupunta kay Mrs. Yulo ang simpatya ng mga tao. Dahil kahit kailanman, anuman ang katayuan ng mga magulang natin, kailangan natin sila bigyan ng respeto. Si Chloe talaga nakikita ko, parang wala itong pagrespeto kay Mrs. Yulo. Parang feeling ko, ang liit ng tingin niya sa pagkatao ni Mrs. Yulo. Kasi nakikita niya naman how simple she is. Nagtitinda. Kung magbihis man sometimes, deserve niya rin ipamper ang sarili niya. Sa kabila ng itinaguyod niya ang kanyang 4 na anak ng maayos, siguro naman hindi pwedeng losyang na lang siya all the time. Kaya yung mga binabash ng mga kontra Angelica, yung pinupost yung kanyang mga backless na damit o mga slit na mahaba, binabash nila, pinagpapistahan. Hindi ba pwedeng sumaya naman minsan yung nanay natin na nagsakripisyo sa atin mula nung sa napupunan pa tayo hanggang pinalaki? Tapos isang araw ka lang nagbihis, nagbackless at nagslit ng mahaba, binatikos ka na ng sarili mong anak. Oh my. Anyway, maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now. I need to work.